Tuturor! For today's video, hindi muna tayo magluluto at hindi muna tayo kukuha ng mga fruits and veggies or flowers sa ating garden. Dahil magbabakasyon muna tayo. Ayan pala pag na yung aeroplano namin. Tingnan nyo ang ganda ng view. Tapos siya, naglalakad-lakad na kami ng asawa ko papalabas. And then, chinecheck niya na rin kung saan kami mag-exit. Kasi medyo nagmamadali na rin kami ng asawa ko niyan. Kasi nga, magdidilim na mga bandang alas 8 na ata niyan nung nakalapag kami. Kasi medyo malayo ang tutuluyan na. Mula dyan sa airport na yan, na pinanggalingan namin, malayo pa kami kasi nasa Pumacia yung nakuha naming villa. Mula sa Fiumicino Airport, hindi ko alam kung tama yung pronunciation, correct me if I'm wrong. And then, mula dyan hanggang sa Pumacia, yung nakuha namin. Kaya, nagmamadali na rin kami. Though, natutuwa ako sa mga nakikita ko kasi ang gaganda ng sculpture. Tapos, ito na yung ikalawang araw. Kasi, pinagsama ko na yung first and second day namin sa Italy. Dahil mag-stay kami ng 6 days, 5 nights dito ng asawa ko. At sa villa na to kami mag-stay. At ito na rin yung start ng pamamasyal namin ng asawa ko. Unahin namin yung Colosseo. Yung station na yan, pagbaba nyo sa Colosseo station, pag akyat nyo ng hagdanan or pag exit nyo, makikita nyo na yan yung Colosseo. Kaya hindi na kayo maliligaw-ligaw pa. Pero syempre, bago kami mag-umpisa mamasyal ng asawa ko, magbe-breakfast muna kami. Kaya nag-breakfast lang kami sa tapat lang ng Colosseo. And then, ayan, namimili kami kung ano kakainin namin. At napag-desisyon na namin na American breakfast yung piliin namin. Alam nyo, ang sarap ng juice nila dyan kasi natural orange siya. After namin mag-breakfast, balik na kami sa Colosseo. Bumili kami ng ticket kasi wala pa kaming ticket sa Colosseo. Hindi na nag-online yung asawa ko or nagbumili sa online. Mabilis nyo lang naman makikita yung bilihan ng ticket sa Colosseo. Yung sa tapat ng entrance ng Colosseo, maraming puno ng olives. Tapos, sa kabila nun, iyon yung bilihan ng ticket. Bilis na kami nakabili ng ticket tapos nakapasok. Kaya, ayan, nasa loob na kami ng Colosseo. Alam nyo, sobrang na-amaze ako sa loob ng Colosseo. Imagine kung paano siya ginawa ng mga tao na gumawa ng Colosseo, yung bawat sulok, bawat kwarto, yung detalye niya, sobrang nakaka-amaze. Kaya, namamangha talaga ako sa itsura ng Colosseo. Imagine yung dating nababasa ko lang sa libro o kaya nakikita ko lang sa TV. Ngayon nakikita na siya ng totoong mga mata ko at nahahawakan ko na siya. Tapos siya, nakalabas na kami ng asawa ko sa Colosseo. Sobrang ganda kahit sa labas pa lang, di ba? Tapos, ito nga pala yung entrance ng Colosseo. And then yung sinasabi ko sa yung maraming puno ng olives sa kabila nun. Ayan naman yung bilihan ng ticket. 18 euro nga pala yung price ng ticket. And after namin sa Colosseo, naglakad-lakad lang kami papunta sa monument ni Victor Emmanuel II. Alam nyo, yung nagiging tour guide ko dito, yung asawa ko kasi nakapunta na siya sa Italy. Bali, second time niya na tong Italy. So, yung asawa ko na rin yung tour guide ko. Sobra kasing talino yan. Alam nyo yun, bawat details alam niya. Ewan ko, kinain ata niya yung mga libro sa bahay nila kasi sobrang dami nilang books and mahilig talaga siya magbasa. Kaya hindi na rin kami kumuha ng tour guide kasi kabisado naman siya ng asawa ko. Pero sa ibang part or sa ibang lugar, kumuha kami ng guide. Sobrang ganda ng monument na to, lalo na pag nasa taas ka na kasi makikita mo yung ibang part ng Rome. Wala nga palang entrance fee yung monument ni Victor Emmanuel II. Sobrang in-enjoy lang namin ng asawa ko yung view dyan and then after niya, pumunta na kami sa Pantheon. 5 euros naman ang entrance sa Pantheon. Sobrang na-amaze ako dyan sa pinakagitna na yan. Kung makikita niyo yung pinaka hole sa gitna, sabi ng asawa ko, iyan daw yung window to the heaven. Tapos, nagtatalo kami ng asawa ko dyan kung glass yan or tubig. Sabi ko sa kanya, hindi, water yan. Tapos, ayaw niya maniwala talaga sa akin na tubig. Kaya, ang ginawa niya, hinawakan niya para mapatunayan niya kung glass ba or water. So, ang ending, water talaga siya. Pagkatapos namin sa Pantheon, pumunta na kami sa Grand Cafe Marcel. Sa gilid ng Pantheon, makikita niyo yung isang street doon, tapos dire-diretsuhin niyo lang siya. Mga 5 minutes walk. Tapos, iyan, nasa Grand Cafe Marcel na kayo. Ayan si Marcel. Sobrang na-amaze ako. Nakita ko na rin siya sa personal kasi usually nakikita ko lang siya sa social media. Tapos syempre hindi ko pa palagpas yung bumili ng paintings
details niya at pina-signature ko na rin para authentication. Sobrang bait at giliw ni Marcel, kaya sa lahat ng pupunta sa room, huwag niyong kakalimutan bumili ng painting sa Grand Cafe Marcel. Pagkatapos namin mamili ng painting sa Grand Cafe Marcel, pumunta na kami sa Church of St. Ignatius of Loyola. Ayan yung sikat na mirror para makita nyo yung nasa itaas clearly. Pero bago nyo siya makita, kailangan nyo maghulog ng 1 euro. Pipila lang talaga kayo ng mahaba pero worth it naman. Tapos, nung nagutom kami ng asawa ko, sa McDo na kami kumain. Ang habol ko lang talaga dyan yung towel. Pagkatapos namin kumain, pumunta na rin kami sa Trevi Fountain. Sobrang daming tao sa Trevi Fountain. Kaya pag pumunta kayo, agahan nyo siguro mga around 4 or 5 a.m. Tapos yan, syempre, hindi kami mag-wish ng asawa ko. Hindi na rin kami nagtagal ng asawa ko sa Trevi Fountain kasi nga sobrang daming tao. Tapos, pinalikan namin yung nagkakarikature. Kahit ang kulit ng itsura ng caricature, sobrang nakaka-amaze kasi kuhang-kuha niya yung details ng mukha namin. Kaya yan, tuwa nga ako ng asawa ko dyan habang ginuguhit niya kami. Tapos, pinapangiti ko siya para makita rin yung details ng bibig niya. Ayan. Tapos, after niya, balik na kami sa Trevi Fountain para kumain ng pizza. As in, nasa tabi lang kami ng Trevi Fountain. And after niya, pauwi na rin kami ng asawa ko. At dahil dyan bibitinin ko muna kayo, ito muna ang part 1. Sa susunod na lang ang part 2. Sana hintayin nyo. Please don't forget to like, share, follow, and subscribe Maria Hanja. Thank you for watching!